Ito po'y pinamagatang transformed in the image and likeness of God. So bibilisan ko po ito sapagkat ito'y naituro ko na. In 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16, do not be yoked together with unbelievers. Amen po ba? Pwede ba natin sabihin, do not be yoked together with unbelievers. In verse 17, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no clean things, and I will receive you. And second, sa Tagalog, sabi niya, huwag na kayong makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. In verse 17, kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. And in Romans chapter 12 verse 2, therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. And in verse 2, ang sabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, ang target po natin sa topic na ito is for you and I to know who you are. Tanungin mo nga katabi mo, kilala mo na ba kung sino ka? Amen? Kilala mo ba kung sino ka? So yung world na tinutukoy dito, in the book of John chapter 3 verse 16, sabi niya, for God so loved the world. Sino yung world na tinutukoy niya rito? God loved the people. And He wanted to demonstrate His love for us. He is giving us a chance to restore what was lost. Mahal ng Diyos ang tao. Mahal niya ikaw at ako. Sabihin mo, mahal ako ng Panginoon. Ngayon, doon sa Romans chapter 12, verse 2, ibang word naman ang tinutukoy doon. It is about the pattern of or the system of this corrupted world. Kaya therefore, sabi niya, God loves the people, but not the system of this world. Mahal ka niya, pero ayaw niya at galit siya doon sa sistema ng mundong ito na meron po tayo. Amen po ba? So, why do God hate the system of this world? Bakit galit o ayaw ng Diyos sa sistema ng mundong ito? Because there is a mind behind this system. May nag-iisip po may nagdidikta sa sistema ng mundong ito. Sino po yan? Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. And in 1 John chapter 5 verse 19, we know that we are children of God and that the whole world is under the control of, kanino daw? The evil one. When Adam and Eve was deceived by Satan, the world system transformed into the image and likeness of Satan. Hello? Kaya ang tao naging masama.
Yung dating imahe ng Diyos na sumasa atin, nung naloko niya si Adan at saka si Eva, ang imahe na ng tao ngayon ay imahe na ni Satanas. Hallelujah. Kaya naman, sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, sabi niya, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Dati maganda po ang imahe natin. Naloko ang sangkatauhan, naging imahe na ng kadiliman. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo at siya'y pinaniwalaan natin, tayo po ay muling ibinabalik ni Kristo sa dati nating katauhan. Can we say hallelujah to that? Are you not happy? Hindi pa tayo masaya na tayo ibinalik mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan ng Diyos para sa atin. Kaya dapat tayo po ay iba na. Sabi mo, iba ka na. Kaya sabi po natin, transformation, not conformity. Ang expectation po dapat sa atin, may transformation na nangyayari. Amen. What are the mind transformation to be expected to a believer of Christ? Ano daw po ang expectation na klase ng pag-iisip sa atin ngayon na mga mananampalataya ni Kristo? Number 1, ano po yon? When we receive Christ, He is not just a Savior, but Lord. Ano pong ibig sabihin nun? Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, hindi mo lamang tinanggap ang isang tagapagligtas. Tinanggap mo ang isang Panginoon. In the kingdom of God, iba po ang Panginoon. Hello? Dito po, sa mundong ito, we practice democratic government. Pag sinabi mong democratic government, ang namumuno ay presidente. Ang presidente ay limitado lamang. May 6 na taon na termino, hindi niya pag-aari lahat. Pero kapag sinabi mong kingdom, ang hari po doon o ang Panginoon, pag-aari niya po ang lahat ng bagay. Kabilang po tayo doon. Kaya kapag tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon mo, sinasabi mo sa oras na ito, Panginoong Jesucristo, pag-aari mo na ako. Kaya naman ang sinasabi ng Panginoon sa atin, do not worry. Bakit do not worry? Pag-aari niya po lahat eh. Ano ang bagay na hindi niya pwedeng ibigay sa iyo at sa akin? Kung ang aking anak na si Jesucristo, sabi niya, hindi ko pinanginayangan at hindi ako nagdalawang isip upang ipagkaloob sa inyo at magkaroon kayo ng kaligtasan. Ano pa ang hindi nyo pwedeng hilingin para sa akin? Hello? Kaya, you evaluate yourself. Ano ba ang tinanggap mo? Baka naman tinanggap mo lang si Jesucristo bilang tagapagligtas. No wonder kung bakit ang tao lalapit lang sa Diyos kapag may kailangan. Why? Because they see God, they see Jesus as a Savior only. Hello? Pero kung ang tingin natin kay Jesucristo ay Panginoon, sabi ng Philippians chapter 2 verse 9, every knee shall bow, every tongue confess to the glory of God. Amen po ba? At siya po ay tatawaging Jesus is Lord. Hello? Huwag po nating maliitin yung salitang Lord kay Jesus Christ. Pag sinabi mong Lord sa kingdom of God, pag-aari niya po ang lahat ng bagay. So there is nothing to worry in this life as long as your King is Jesus. Sino narito
ang tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon? Sino narito ang tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon? Sino narito ang tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon? Eh yun nga lang tinatanong ko, hindi nyo mabukang bibig nyo eh. Why? Because it is not true. Kung totoo yan, you are confident to say Amen. If you know the truth will set you free. Amen? Do not say amen because I ask you. Say amen because that is your belief in your heart and in mind. Sino narito ang tumanggap sa Panginoong Yesukristo bilang kanyang Panginoon? Hallelujah! Mahalaga po na alam mo sa sarili mo, yung pinaniniwalaan mo para kumilos ka ng maayos sa buhay na ito. Amen po ba? The second one is living a life that pleases God. Ano na ngayon ang klase ng isip mo, ng pag-uugali mo, ng pananaw mo? Dapat po, yan daw po ay naka-align na sa God's instruction through the Word and the Holy Spirit. We are to project ourselves to the original image God has created us. Amen po ba? So transformation is a necessity to prove that you belong to the kingdom of God. Sino narito ang kabilang sa kaharian ng Diyos? Sabihin mo ako yun. Now, bakit ko ini-establish yan para makilala nyo ang sarili nyo? Bakit po? Okay? Yan po yung ating second part ngayon na dapat ninyong maintindihan at maunawaan, mga kapatid. Sabi ng John chapter 3 verse 7, you should not be surprised at my saying, You be born again. Paulit-ulit natin tinuturo yan. Pag sinabi mong must, it is a necessity, kinakailangan. Bakit po kaya kailangan? Bakit? Kasi nga, maganda ang dati mong imahe, sinira ng demonyo, naging masama ang iyong imahe. Para maibalik ang imahe mo na maganda, you must. Hanggat hindi ka na po born again, hindi mo may enjoy ang panibagong buhay mo ngayon. Hello? Marami po ang Kristiyano lang po sa linggo. Marami pong Kristiyano because they believe that they are Christian because they belong to a denomination. Ang totoong Kristiyano, alam niya kung sino at ano ang tinanggap niya sa sarili niya. Kapag tinanggap mo ang isang makapangyarihan, it is very impossible na ang kapangyarihan yon ay hindi dumaloy sa buhay mo. Hello? Kaya it is a must. Necessity. Kasi sa pagiging born again mo, saka pa lamang dadaloy ang kapangyarihang ito. When the Spirit is renewed, transformation is present. In Matthew chapter 13, verse 33, He told them still another parable. Tingnan niyo po ito. The kingdom of heaven is like what? Yeast. Sinabi niya ba tomato? Hindi ka tomato, hindi ka kamatis. Ikaw ay tinawag na lebadura. Ang lebadura, pampaalsa. Maliit na lebadura, ihalo mo sa harina, aalsa. Ganon kakapangyarihan ang presensya na sumasa iyo at sa akin. Now, whenever you're present,
is in a group, there must be a transformation. There must be an influence. Because you are a yeast, not a tomato. Yeast. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Amen po ba? So when the Spirit is renewed, transformation is present. Kaya po pinag-uusapan natin mula kay Pastor Pao, kay Pastor Lucky, ang patungkol sa fellowship. Amen po ba? So fellowship now is also necessity para ano? To influence others. Hello? We are doing fellowship not just for chatting, not just for enjoyment. We are fellowshipping because we want to become a yeast to influence others. Influence to become born again. Influence to become powerful because the Spirit that is within you is so powerful. Hallelujah. In 1 Peter chapter 4, verse 1 to 3, therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude. Because whoever suffers in the body is done with sin. Ang sino mang sinusupil ang sarili ay tapos na sa kasalanan. As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. Ang totoong tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, sinusupil ang sarili. Sapagkat yan po ang ginagawa ng Espiritong tinanggap mo, tinatransform ka into the very image and likeness of God. Kung paano siya mag-isip, paano kumilos, yun po ang target niya sa atin. Amen po ba? Sabi niya in 1 Peter 4:4-6, they are surprised that you do not join them in their reckless, wild living, and they heap abuse you. Kaya nagugulat yung mga dati mong barkada. Bakit umihiwalay ka na sa amin? Ano nangyari sa iyo, Father Abraham? Di ba kung ano nung tinatawag sa atin? Father, Pastor, born again. Kasi yung dating ginagawa ninyo, hindi mo na ginagawa. Nagtataka sila, bakit ganon? Sabi niya, but they will have to give account to Him who is ready to judge the living and the dead. Hayaan mo silang alipustahin ka. Hayaan mong loko-lokohin ka. Hayaan mong pagtawanan ka. May accountability po sila sa Diyos natin. Amen po ba? For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but according to God in regards to the spirit. Now, in verse 7, sabi niya, the end of all these things is near. Therefore, be alert and of sober mind, so that you may pray. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sin. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. So dito kukunin ko po rito ang tatlong bagay na kailangan po nating gawin sa pakikipag-fellowship sa kapwa po natin Kristiyano. Amen po ba? Hello? Sino po naka-reading makinig? Sabihin mo ako yun. Sige. So number 1, sabi niya rito,
Above all, ano sabi niya? Love each other deeply. Pag sinabing deeply, matindi po yun. Maging sino ka man, kaya pa rin kitang tanggapin yung grace and mercy. E tayong mga Kristiyano, pag nagkamali ang isa sa atin, para bang mas banal pa tayo sa Diyos. Ay, grabe ka. Nakita kita, nagkasala ka. Hindi ko kayang tanggapin. Sira ka na agad. Pero yung sinasabi niya po rito, above all, love each other deeply. I want us to read this one in Matthew 18, verse 21 to 23. Tingnan niyo po ito. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Hello? Tingnan niyo po ito mabuti. Ano sabi niya? Jesus answered. Sino sumagot? Si Pastor Nicky ba? Si Jesus. Sabi niya, Jesus answered, I tell you not 7 times, but what? 70 times 7. That's 490 times a day. Hello? Ito yung sinasabi niya, deeply. Tingnan mo nga yung katabi mo, pag nagkasala yan, kaya mo pa bang patawarin yan? In verse 23, therefore, the kingdom of heaven is like a king. Tingnan niyo po ito. Pakinggan niyo po ito. Pakinggan niyo po ito. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servant. Verse 24. As he began the settlement, a man, Tagalog ba yan? May Tagalog ka dyan? Wala. English lang. Okay lang. As he began the settlement, a man who owned him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. Ang laki ng pagkakautang niya sa hari. At this servant fell on his knees, sabi niya rito, before him. Nakiusap siya. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. Ang tindi nung hari, no? Ang laki ng pagkakasala, pero pinatawad siya. Anong ginawa nitong tao na pinatawad niya? Paglabas niya sa kaharian, but when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coin. Magkano utang niya kanina? Ano? Libo-libo. Pero nung nakasalubong niya, yung kapwa niya, magkano lang ang utang sa kanya? 100 silver coins. Anong ginawa niya? He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. Sinakal niya eh. Ba't ka ng utang mo? But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. Hindi pa siya nakontenta. Pinakulong pa niya. Hanggang sa makabayad ng kanyang utang. Ang sama. Hala, ano nangyari? In verse 31, when the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. May nagsumbong doon sa hari. Then the master called the servant in. Tinawag ngayon yung kanyang servant. Wicked servant ang tawag niya. He said, I canceled all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? Naalala mo ba?
Na pinatawad kita sa lahat ng pagkakautang mo sa akin. Hindi ba dapat ganun din ang ginawa mo sa kapwa mo? Hello? In anger, his master handed him over to the jailer to be tortured. Matindi, hindi na lang pinakulong, tinorture pa. Until he should pay back his own. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Hello? Ito po yung sinasabi niya, love one another deeply. Tingnan mo ngayon katabi mo, kung kaya mong patawarin yan. Kapag hindi ka nagpatawad, pagharap mo sa Diyos, sino ba rito ang walang pagkakasala? Ang dami nating kasalanang nagawa. Pero ang Diyos pinili niyang tayo'y patawarin. Sukdulang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero ikaw naapakan lang ang paa mo, sang katutak na mura ng inabot ng... Kaya sa simbahan at mga mananampalataya, maraming banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi-hi-hi-hi, sa'yo. May isang ale, di ba? Nakasakay sa jeep. Nagmura na no? Kasi lumagpas yung jeep eh. Hello? Ganyan tayo mga kapatid. Ano daw dapat gawin? Love one another deeply. Lalo na ngayon, uso-uso social media. Talagang ipopost pa. Ano pa yun, sasabihin, sisikat ka! Amen? Number 2, sabi niya, offer, pakibasa niyo, offer, without grumbling. Okay? Hospitality here, sabi niya, is giving your time and support. Tingnan po natin. Ito, napakaganda po ito. Ang dami pong yumayaman dito dahil sa Shunammite na ito. Ano nangyari dito? Alam niyo na yung kwento nito? Yung iba, tingnan niyo po ito. Alright, tingnan po natin. Sa hari, pangalawang hari. Minsan, tingnan niyo po ito minsan, si Eliseo'y pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon, mayaman po ito. At siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. Tingnan niyo, verse 9. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilawan. Grabe ang puso ng babae na ito. Amen? Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo. At doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niya, si Gehazi, at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kabanalan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay nito sa piling ng aming mga kababayan. Sagot ng babae. Grabe yung puso, no? Wala po kaming kailangan. Yung puso po ng taong hospitable, masaya sa kanyang ginagawa. Hello? Hindi yung nagkabisita ka, no?
kailan kaya aalis to? Nagkikwentuhan nga po kami mga pastor, sapagkat 22 po yung bisita namin from Taiwan. So nag-chip in, dahil ang aming, ang usapan po, sa 7 araw, 4 na araw kakain sila doon, 3 araw lalabas po sila. So doon sa 4 na araw, kinompute po namin, ang bawat simbahan na kasapi po doon ay magbibigay po ng 30,000. At ang simbahan po natin ay nakapagbigay na po ng 30,000. Palapakan nyo po. God has provided us, no? Nagbigay po tayo doon ng 30,000. Ang kaso, itong mga Taiwanese, lalabas sila sa 3 araw. Paglabas nila, bumabalik sila sa oras ng pagkain. Ibig sabihin, yung 7 araw, ay yung 4 na araw, ay 7 araw talaga. Tinatanong daw sila, kayo ba'y kakain dito? Para alam po namin, yes, hindi kami kakain sa labas kasi masarap po mga luto nyo rito. Di ibig sabihin, additional po yun. Ibig sabihin, yung budget namin na 4 days lang, ay 7 araw pala. Nako. So nakita ko yung mga itsura ng mga pastor para, pero, dahil alam po namin ang prinsipyo nito, bawat isa sa amin, sabi na hindi, God provides. God will provide. God will provide. Aba, nung pinanindigan namin ganon, bigla silang inimbitahan ng 4 na araw, o di nakasave ka 4 na araw. Inimbitahan sila ni Pastora Mayet doon sa estansya, ng 4 na araw, libre ang hotel na tinitira nila, libre ang breakfast, lunch, and dinner. God will do something. Amen? Tapos, yung mga ibang simbahan na hindi naman po kasama doon sa contribution, ay nagbibigay din. Hallelujah. Hallelujah. Amen po ba? Ayan, tingnan nyo po ha. In verse 14, pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon, ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, wag na po ninyo akong paasahin. Ngunit, dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki, makalipas ng halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. At lumaki ang bata. 1 araw, sumunod ito sa kanyang ama kasama ang iba pang gumagapas sa bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit ng batanghaling tapat namatay ang bata. Ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan. Isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Grabe pa rin ang pananampalataya ng babae. Yung silid na pinagawa niya kay Eliseo, doon niya ipinasok yung bangkay ng kanyang anak. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka. Pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda mo ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Anong gagawin mo roon? Tanong ng asawa. Hindi, ngayong araw, hindi, sabi niya, ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na, kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae. Nang may handa na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel sa kinaroroonan ni Eliseo.
Nasa daan pa lamang, natanaw na sila ni Eliseo, sinabi nito kay Gehazi, dumating ang Sunamita. Salubungin mo, kamustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang kamustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, mabuti po. Nakita nyo? The faith of this woman. Patay ang anak. Sinalubong ni Gehazi. Tinanong ko, kumusta ka? Ang sagot, mabuti. Patay yung anak niya eh. Grabe ang puso ng pagiging hospitable ng babaeng ito. May pananampalataya. Alam niya na may gagawin ng Diyos para sa kanya. Nang kamustahin, sabi niya rito, paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan ng paa ni Eliseo. Itutulak sanang palayo ni Gehazi ang babae, ngunit sinabi ni Eliseo, pabayaan mo siya. Tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang ipinapaalam sa akin ni Yahweh. Sinabi ng babae, humingi ba ako sa iyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong wag muna niyo akong paasahin? Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata. Sinabi ng Sunamita, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, at hanggang buhay ka, hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Pagkasabi nito ay lumakad siyang papalabas sa bahay, kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Samantala, nauna si Gehazi sa bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo, ngunit walang palatandaang ito'y mabubuhay. Kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo, sinabi niya, hindi po nagising ang bata. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay ng kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos itinapat niya ang bibig at mata ng bangkay sa kanyang bibig at mata at unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahing ng 7 beses, sakay dinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Gehazi ang Sunamita at nang pumasok ito sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo. Pagkatapos kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Mga kapatid, ang Diyos kailanman hindi makakalimot sa ginawa mong kabutihan sa kanyang mga lingkod. Hello? Sino po nagregalo sa akin ito? Sino nagbigay nito? Kasi kanina po, nakahanger po ito, may tag price pa may tag ano pa. Ay, ikaw ba? O Sunamita ka? Okay? Ang tawag po sa atin, sa babaeng yun ay Shunammite, Sunamita, no? Mga kapatid. Pagka tayo po may lingkod ng Diyos, ang bawat isa po na nasa tabi nyo, lingkod po yan ng Panginoon. Pag dumating po sa bahay ninyo yan, gawan nyo ng mabuti. Huwag po kayong maging syunangita. Ha? Naku, dyan na naman din yan. Naku, talagang itataong pa lang ganitong oras eh. Naku, ang lakas pa naman ang lakas pa ng lalamon yan. Talagang lalamon pa eh. Tandaan po nito, ang Diyos kailanman hindi makakalimot sa ginagawa mong kabutihan sa kanyang mga lingkod. Yang pagtulong-tulong ninyo, yang pagbibigay ninyo ng kontribusyon, hindi ko man kayo masuklian, ang Diyos po ang bahala sa inyo. Amen? Ang Diyos po ang bahala sa inyo. Maniwala po kayo, mga kapatid. Hallelujah. Tinanong ko si Aston, bakit nagpapatuloy ka sa Panginoon?
Kahapon nagfe-fellowship kami. Sabi niya, Pastor, tumanim po sa akin yung sinabi ni Pastor Lucky sa amin nung kami nasa youth. Ano yun? Pagka ikaw ay tinatamad magpunta sa simbahan, lalo kang magpunta sa simbahan. Pagka ikaw ay tinatamad magbasa ng salita ng Diyos, lalo kang magbasa ng salita ng Diyos. Because that's the opportunity to prove your faith to God. Pag walang-wala ka na, saka ka magbigay. Kasi madali pong magbigay kapag ka mayroon ka eh. Tatapyas ka lang eh. Kukurot ka lang eh. Subukan nyo magbigay ng walang-wala ka. Hello? Ano yung kwento ni, sino yung preacher sa Singapore? Papagawa sila ng simbahan. Lahat, yung mga mayayaman talaga, hige. Hindi si Joseph Prince eh. May isang matandang-matanda na. Ibinigay yung kanyang bowl at chopstick. Yun na lang ang meron siya. Bakit naman ibinigay mo pa yan? Eh, diyan ka na nga lang kumakain. Nung nagkaroon ng auction, alam nyo, binili yung kanyang bowl at chopstick. Antigo pala siya. It cost $millions. See? Yung akala lang natin, nakakaya naman magbigay ng, ito lang kaya ko eh. Yung babaeng balo, anong binigay niya? Ilang kusing? 2 kusing. 2 kusing, hindi po kuting. Yung ibibigay nyo, wag po kuting ha, aalagain pa yun. Amen? You desire and have faith to God. Let's be like that Shunammite. Hallelujah. Matthew 25, verse 40 to 45, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Hallelujah. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. Amen? Hello? Hallelujah. Meron po tayong natututunan sa umagang ito. Nauunawaan nyo kung sino na kayo. Kapag ka ikaw ay born again, mga kapatid, ito po yung ine-expect sa ating transformation. Ganito din po dapat tayo. Huwag mo sabihin, born again ka, tapos napakadamot mo. Born again ka, pero ang sungit-sungit mo. Born again ka, pero sarili mo lang tinitignan mo. Hallelujah. In number 3, sabi niya, whatever gift you had received, use it. Hello? Gifts are given to complete the mission of a body. Kaya hindi makausad-usad. Tingnan nyo ito katawan nito. Lahat gusto makipag-cooperate, pero yung paa ayaw. O di hirap na hirap. Hello? Yung 55,000, willing po ako lahat gagastos.
Kaya ko po yun. Hindi sa pagmamayabang. Nung isang araw, nagbayad po ako without your knowledge. Nagbigay po ako kay Pastor Lucky, 16,000, may pinaayos po ako. Ngayon, bipiling ko yung aircon. Although second hand siya, 25,000 po yun. Plus installation. 12,000 din yun. Hello? I'm not telling this to brag. Ito, si Mayan, sabi niya, bahala ka. Siyempre, asawa. Nagpa-budget. Sabi ko, makakayanin ba natin yan? Ang daming gastos. Pero ang puso ko nagdurugo pag nakikita ko madumi yung carpet natin. Hindi ako mapakali. I wanted to give the best for my God. Pupunta ako sa bahay namin, ang ganda ng aming sahig. Papaguhin po natin ang imahe ng LCC. And I hope that my heart, my mind, is the same with you guys. Kaya pinasasalamatan ko kayong lahat. Those who responded. And I believe each of you, kinukurot-kurot ng Diyos ang puso natin. Ang nagpapagaling po sa atin ay pananampalataya natin. Amen po ba? Hello? Tawa ng tawa sa akin yung mga pastor. Tawa ng tawa. Sabi ko sa kanila, alam nyo ba, nagpagawa kami ng simbahan. Ayaw na kami pautangin ng hardware dahil ang laki ng utang namin sa kanila. Nasa kalagitnaan pa lang kami. Nananalangin ako at nahihiya na ako magsabi sa members. Kasi may nagpautang din naman. At yun ay binabayaran natin ngayon. Hindi po yun bigay, utang. Sabi ko, Lord, anong gagawin namin, Panginoon? Nasa kalagitnaan na kami, anong gagawin? Nakatiwangwang. Ayaw na magpahiram ng hardware. And we are spending 40,000 a week for our laborers. Dahil hindi ka na pwedeng magbayad ng labor ngayon ng worth 450, wala nang ganon. Yung pinakamababa na pasahod ngayon is 550 to 600, tama ba? Magkano ng labor ngayon sa inyo? 700, labor pa lang yon. Ang skilled, magkano? O, yung pinaka-skilled nyo, magkano? Foreman. 1.5. Ganon na po yung sauran ngayon. Wala na yung 250, 350. Anong ginawa ng Lord? Nananalangin ako, Lord, tulungan niyo po kami. Anong gagawin? Ayun. Pinatay yung tito ko. Namatay yung nagpaaral sa aking pare, Monsenyor. Namatay siya, may mana kami. Sabi ko, Lord, antindi mo. Hindi ko naman sinabi, kunin mo siya. Pero sukdulang kukunin niya. Ang ibang tao, mapagpala ka lang. Kinuha siya. Out of expectation. Sabi ng mga panganay, si Tito Kining, merong ganitong kayamanan. May 13 million, nagati-hati kami, 21, wow! Pagkakuha ko ng pera, sabi ni Mayan, akin yan, hindi, sa hardware to. Nagbayad ako sa hardware, 100, magkano? 125, 150. Binayaran ko. Hindi yun naka-record dito. Bayaran mo para magtuloy uli. O di nagtuloy nga. Natapos natin. For your information, may utang pa rin. Pero simbahan na yung nagbabayad. Ha? Magkano na lang utang?
Nagbayad ka ba ngayon latest? Hindi pa. Yung last natin, 20 lang binigay natin. O, relax lang ka mo. Mamamatay din yon. Hello? Sabi ko kay Tita Mayan mo, Ma, walang pangsahod. Hindi po yun naka-record lahat dito. Sinasabi ko sa inyo ito para, kasi minsan hanapan pa ako, ano? Ubus na yung pera? Magpatayo ka nga ng ganito. Biriin mo namatay ang nanay ni Tin. Kung kailan namatay ang nanay ni Tin, bumili sila 2 unit ng bahay. Yung bahay namin, nag-down. Pag down niya ngayon, magkano dinown? 1 million. Pagka-down niya, Ma, kailangan ko lang pa-labor. Recorded ba yun? Hindi. Hindi nyo alam kung magkano nagastos natin dito. Hindi nyo alam kung magkano ang inaabono ni Daniel and PK. Wala kayong alam doon. Ang pera lang po talaga natin dito, nagpahiram si Ate Presi nyo ng 700,000. Nagpahiram si Tin ng 600 bla. Hindi nyo na alam. Baka gusto nyo nakalimutan. Yung ipinahiram po sa atin kay Presi, binabayaran pa po natin yon. Hindi po yun bigay. Binabayaran natin yon. Do you think ang pera lang po ng simbahan noon, for your information, is 240,000. Magtayo ka ng 3 palapag ngayon. Pinakamababa dyan is 4.5 to 5 million. Paano natin natapos? Wala kayong alam doon. Pero lahat kayo may ambag. Amen? Palapakan nyo sarili nyo. Lahat kayo may ambag. Dahil kung wala yung ambag nyo, hindi kami nakabili ng diunong pako. Hindi sana naidikit yung mga plywood na yan. May mga pledges po kayong binigay. Pero tanungin yung sarili nyo, sapat ba yun? Hello? Hallelujah. Gifts are given to complete the mission of a body. Romans chapter 12, verse 6 to 8, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Hello? A part of the body that do not function will cause the whole body to suffer. Si Kuya Albert ninyo and Ate Sanilin, tahimik lang yung mga yan, but they are contributing so much to the church. Alam niyo po kasi ang desire ko, mga kapatid, pasensya na kayo ha, nagiging emotional ako. Kasi gusto ko maunawaan ninyo ang puso ko. Ako naniniwala at pinaniniwalaan ko na isang araw, ang bread and butter natin ay ang simbahang ito. Diyos po ang bahala sa atin. Sapagkat yun ang prinsipyo niya, sabi niya, bring your tithes and offerings so that there may be food in my house. Amen? I want each and every one who will be a full-timer later on ay mabibigyan natin ng tamang benepisyo. Kaya gusto kong kompletohin ang admin, magkaroon sila ng sariling computer, magkaroon sila ng sariling mga gamit. Okay? May mga offices na, purihin ng Panginoon. Sapagkat isang araw, bubuhayin tayo ng Panginoon sa simbahang ito. Amen? Yun po yung target ko, yun ang desire ko. Kasi gusto ko po araw-araw, nandito po ang worship team. Dinidesire ko po yun. That every one of them will going to focus on their ministry, doing songs to the Lord. Amen? Composing songs to the Lord.
Dito sila araw-araw gumagawa sila ng sarili nating awitin, purihin ng Panginoon. Araw-araw nandito ang dance ministry to choreograph all the new songs. Araw-araw nandito ang Haraya Ministry para gumawa ng senaryo, isang pelikula na pwede nating ilabas kung saan-saan sa sulok ng mundo. That is my desire, mga anak. Kinikilabutan ako. Amen? Hindi lang tuwing Sabado tayo nagkikita-kita, Linggo. Gusto ko po, araw-araw sila nandito, sama-sama kami. Kahapon kumakain kami sa taas, natutuwa po. Nagdurugo yung puso ko sa tuwa. Naluluha po ako, tears of joy. Sapagkat yun po'y pangarap ko, magsama-sama po tayo. Hindi po tayo watak-watak. Amen? Lahat po na nandito, mga young professionals natin, I am so thankful for all your support. Lahat naman po kayo, wala po akong masabi. Lahat po kayo nag-function well, kaya natapos po natin eh. Amen? Kaya yung young professional natin, kinausap ko kanina si Von and Tin. Sabi ko, Von, I am not expecting too much from you. Kaya lang, ang sinasabi ko, hindi na po kasi ito yung dating young professionals. Magkagawa tayo ng sarili nating kultura ng young professionals ng Live in Christ Church. Kaya kapag ka nagyaya ka, kaya meron o wala, miski isa lang na nag-respond, ituloy mo. Ituloy mo. You establish mo yan, ang pagiging young professional. Yung youth natin ngayon, they are getting stronger. I already commissioned them. Amen? Ikaw at ako, may silbi. Sabihin mo sa katabi mo, may silbi ka. Hallelujah. Tingnan niyo po ito. That is why we need each other. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Amen? 1 Corinthians chapter 12, verse 26. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. All of us, one day, we will see the glory ng katawang isinulong natin sa pamamagitan ng paggamit ng bawat regalo pinagkaloob ng Diyos sa atin. Life in the kingdom of God is not about self-centered, but it is a group effort to accomplish its mission to glorify God. Sabi ni Trish, magre-resign na ako sa media. Hindi. Kailangan ka. Kung anong meron ka, huwag mong ipagkait. Dahil kailangan ka ng katawan para kumilos. Huwag mong isipin sarili mo. Isipin mo ikabubuti ng katawan. Gusto natin lagi nare-recognize. Hayaan mo na ma-recognize ka o hindi. So be it. As long as the body is functioning well. Amen? Mga kapatid, hindi lamang po tayo sumusuntok sa buwan nang wala pong nangyayari. Amen po ba? Hello? Hello? Isipin nyo, lagi pagising nyo sa umaga, Panginoon, anong maiaambag ko sa inyong katawan? Ito po ay isang katawan. Anong maiaambag natin dito? Para ang lahat ay mag-function ng mabuti. Amen? Kahapon nagpamasahe ako doon sa bone setting ba? Diyos ko, natakot ako eh. Tumunog yung likod ko. Tok! Ano yun? Sabi ko, nabali yata. Kaya pala sumasakit daw ito ko kasi wala sa alignment, wala sa ano. Nung in-align nila, ito, masakit pa rin. Hindi, pero nawala nga, kita mo? Nag-function eh. Yung mga nerve. Umayos eh. Amen? Birihin mo kung lahat lang tayo kikilos, panis. Amen? May natutunan? Sige tayo pong lahat ay tumayo na mga kapatid.